Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-uusapan natin kababayan, mga makabayan tuloy, mga kababayan at kaibigan, interesting po. No? Tatlong article lang naman ito, pero very interesting. Okay? So, nandyan po si First Lady, yung mga poles, Davao, baka hindi na kayo magiging poles. At si Marcoleta, mukhang nag-iingay si Marcoleta, mga kababayan, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa lahat po na nagsishare ng kanilang blessings, at yung mga katuwang natin dyan sa video premiere, yung mga regulars natin, no? At ganun din po sa ating live stream. Yung ating live stream since summer, nakakapag-live po tayo early morning dito sa California at late evening na sa ating bansang Pilipinas at sa ibang parte ng Asia. Sa Europe naman baka afternoon na nila, no? They're getting up to their jobs, no, or to their work, from their work. Okay? So ang pag-uusapan natin, ito unahin natin yung ABS-CBN. Ito na ba yung katotohanan ng magkaisa? May pag-asa kang matatanaw. O, Ate Maite. Mukhang magkakatotoo yung magkaisa nila, Ate Maite. Except yung mga Duterte at Tibuloy, mga minions, mga alagad ng mga demonyo. Di ba mga kababayan? Kasi ito po, tingnan nyo, galit na naman sila dyan. Lalo na yung professional liar. Dyan, sa, yung jukebox queen, nandyan, yung may ganito, yung may ganyan, Dyan sa LA, galit na galit siya dahil dyan, Chris Aquino's sons, Josh, Bimby, visit First Lady Lisa Marcos office. Patay! Tingnan nyo pa yung larawan. Si F.L. Lisa, tie me a yellow ribbon on the old oak tree. Mustard yellow? Tama ba yun? Yellow. Si F.L. Lisa, alam na. Sabi nga nila, Unipinks. Oy! Ang pinks kay Lenny yun. Uy, damay. Unilow. Di ba, Ate Maite? Unilow. Ano yung low? Yellow. Yari na. Nag-alyansa daw po ang Marcos at Aquino. Besi na sila. Remember, di ba, si PBBM, nung in-interview siya ni Chris Aquino. Di ba, yun na yun. Friends sila. Even though sa politics, hindi sila friends. Pero in personal life, probably, they're friends. Tingnan nyo, bumisita ang anak na dalawa ni Chris Aquino sa ating First Lady. Anong sabi dito? Anong sabi ng inyong First Lady? The First Lady posted a photo with sons of Chris Aquino, the youngest daughter of democracy icon Ninoy and Cory. Thank you, Bimby and Josh, for dropping by. It was so nice to see you guys after all these years. Tingnan nyo It was so nice to see you guys after all these years. So meaning, ibig sabihin, nagkikita rin sila. Di ba? Anong kulay pag pinagsama nyo ang red at yellow? Equals pink. Di ba, Elora? Yan na. Kaya galit-galit ang mga green. Kasi nagsama na ang mga yellows at pula, hindi magkaroon ng yellow-green. Kaya si Amy galit na galit sa kanyang hipag. Kasi sabi niya, it was so nice to see you again, guys, after all these years. Doon pa lang Hindi niya sinabing, it was nice to see you guys for the first time. Kundi anong sabi niya? After.
Akala ni Ninang di tayo nag-a-analyze, ano? Extend your brain. Ayan, kagagawan mo to, Ninang Lisa. In a separate post, the First Lady thanked the Aquino boys for giving her a box full of gifts from their overseas trip. Ayun na, kaya naman pala kayo galit na galit. Nakinabang na naman si FL Lisa sa mga gifts. Hindi man lang kayo naambunan. Abay, sabihin nyo kay Chris Aquino, oy Chris, nasaan ka ba? Padalan mo rin ako dito. Nasaan ba si Chris Aquino at dadalawin ko? Sabihin ko, hoy, kring-kring. Ay, nasaan ka ba at madadalaw kita? Ang lakas mang asar nitong si FL, sabi niya. Thank you for taking time off to visit me. Bimbi and Josh, love may pasalubong. Kaya pala galit na galit dito yung jukebox liar, na hindi siya naambunan ng pasalubong ng mga Aquino boys, eh. After all these years, patay tayo dyan. Palabas lang pala ang lahat. Sabagay, sabi nga nila, wala nang kulay-kulay kay PBBM, basta makakatulong. Ay, malay nyo, itong dalawang boys na ito, makakatulong sa ating bansa. Sa papanong paraan, yun na lang. Bahala na dyan si FL Lisa. It's nice to see you boys after all these years. Kaya galit na galit pala si Amy. Kumbaga, si Amy, she doesn't want to sleep with the enemy. Itong mag-asawa. Pasensya naman, ha. Hindi ko po binabas yung Justice sa si Bimbi. Labas po ako dyan dahil mga bata yan. Ayaw ko pong pakialaman yan. Anak po yan ni Chris Aquino. Yan lang alam ko. Pero I don't wanna yung magsabi ng kung ano man. Dahil di ko makilala tong dalawang to, eh. Ang alam ko lang, anak ni Chris. Sabi dyan, eh. Anong pakialam ko dyan? Ang anak ko dyan. Kaya siguro isa sa mga delan, galit na galit si Tambalina sa kanyang kapatid sa Sahipag. They're sleeping with their enemy. Sabi ni PBBM, wala nang kulay-kulay. Bati-bati na, unity nga, unity. Bayaan nyo na yun. Let's move on. It's been 4 decades, we have to move on. The question is, does the Aquinos and the Yellows move on? Kung nag-move on yung mga yan, wala na, i-drop na yung kaso. Sasabihin sa PCGG, stop it. Wala tayong mapapala, you're just wasting your time. Diba? Hindi. Pero alam niyo naman, magkakaibigan siguro yan. Lalo na si FL, pinsan niya si Mar. Si Mar, tie me a yellow ribbon on the old oak tree. Hindi ko alam si FL Lisa pala. Hindi pala siya ganyan. Ano pala siya? Ganon. Maling daliri ang ginamit. Imbis na index at middle, sa kanya index at thumb. Ito yan. Pagsamahin nyo, anong numero yan? Anong numero yan? Sige nga, yung magaling sa math except si Ate Maite, anong numero to? Ha? Di kaya ganyan. Pagsamahin nyo, yung V sa L, anong numero yan? Anong insignia yan? Anong insignia yan? Ganyan. Ay Chang, anong insignia? Kung hindi nyo alam yung number, Roman numeral. Insignia na yan. Ano yan? Sige nga, yung magaling dyan sa mga mga logo-logo ng mga items. Ano yan, Ganyan, Yan. L and B. Ano yon? Di ba? Sa Roman numerals, ano yan? Pero si Ninang Lisa, the oak tree. Maling finger, Ninang. Kaya pala hindi ka makaganyan, eh. Arentuses, may larawan na ba si Ninang Lisa na merong ganon? Tingnan ko nga sa profile ni Ninang Lisa. Ha? Tingnan ko lang saglit dito sa kanyang FB page. Kung meron na siyang mga pictures na gumanon. Matignan ko nga. Teka nga. At mabash ko nga tong aking ninang na ito para wala talagang kinikilingan, di ba? Maski na ninang natin siya, tingnan natin kung gumanon. Mamaya, ay mali!
May galit na naman sa akin dito. Tiyak to. Meron na namang mangbabas sa akin. Ikaw binabas mo si FL. Hindi naman. Di ba, kampi na nga sila, kampi na, oo, ganyan na nga sila, oo, ganyan, oo, di ba, ay tiyang, ganyan na. Bahala kayo dyan. Basta ako, red lang, no? Walang dilaw, walang pink, takina, mga ano, mga animal yung mga yan. Kung si Ninang Lisa, dilaw siya, di dilaw siya, pakialam ko sa kanya. Wala po, mga kababayan, wala. So, therefore, hindi siya ganun. Nahanap ko dito sa FB page niya yung mga pictures. Wala akong nakitang gumanon man lang siya sa mga pictures. Palakpak, mga ganyan. Yung iba nakaganon. Naalala niyo yung picture niya dun sa yung dito sa Dubai, yung mga yung mga nagtatrabaho dun parang sa restaurant sa Dubai. Ay, hindi siya nga, nagganon. May picture nga siya. Ay, bumawi si Ninang. Yan, nakakita na ako RN2 cents. So, okay. Sige, Ninang, pagbigyan na kita. Ganyan ka pala, ganyan ka. Bagay na bagay. Meron ka pang ganito, Ninang? May ganito ka? Pahiram naman. Ayan, magaling sa mga logo. Ayan patunay Gumano ng Ninang. Peace. Pero ganito ako. Joke lang. Marami na naman magagalit sa akin ito. Oy, minsan ko lang batikusin ng Ninang ko Huwag kayong mga praning dyan. Di naman nagre-reklamo yan. Sa akin mga kababayan, kaya lang natin to naisingit. Kasi marami pong nangbabash. Wala, nagkampihan ng Marcos at Aquino. So what? Malay nyo, it's time for reconciliation. Time for moving on. And wag nyong tong mga anak. Sa akin ayaw kong isama tong mga anak. Kung ano man po ang motibo nito, nila Chris Aquino at sa anong mga anak niya, nasa sa kanila na po yan. If there is time for reconciliation, time for moving on, para naman magtuloy-tuloy na, mawala na yung issue na yun, ibaon na po sa limot yan, ilagay na lang sa, hindi mo nang ibaon sa limot, sorry naman, hindi po. Ilagay na po sa kasaysayan para malaman ng lahat. Huwag niyong kakalimutan, mali po yun, sorry. No? Ilagay niyo na sa history books. Pero, kaya nga sabi nila, there's a time for every season. We have to move on. Ang isipin natin yung future ng bansa natin, yung future generations. Kasi kung patuloy na lang na puro ganito, tulad ng ginagawa ng Duterte, because sabi nga nila ni Ninang Lisa, give them power and money. Makikita nyo kung ano ang ano ng tao. Nakatikim ng national power ang Duterte at pera. Anong gusto nila? Manumbalik. Ayaw na nilang i-relinquish. Ayaw na nilang iiwan. Kasi they already tasted the power. With that power and so much power, you can do everything you want. Ayun ang gusto nila. Nakatikim sila ng bilyon kulang pa. 'Di ba? Kumbaga nasarapan ka. Ayaw mo nang iwanan, ayaw mo nang tantanan. Ganun po 'yan. Pero dito, sa akin wala namang masama ito. No? Kung gusto ni Chris na ganun ng takbo ng buhay ng anak niya, bisitahin niyo si First Lady dahil kaibigan naman natin 'yan. Set aside our politics. Magkakaibigan sila. Tingnan niyo, sabi ni Ninang, after all these years, it's nice to see you guys. Ibig sabihin, nakikita sila. Di ba? Kaya, Chris, next time, tawagan mo ako. Sa akin, walang masamang tinapay ito. Bahala na kayo kung anong isipin nyo. Pero, Ninang, gumanong ka. Pero, ganun ka rin pala Alikutin ko, RN2 cents, anong logo yan, Anong logo yan? Pag pinagsama mo yung pula at dilaw, ano logo? Di ba? Now, pasok naman tayo dito sa ikalawa natin. Ito, sabi nila, the second safest city, is Davao. Di ba? National ranking ba yan? Sa buong mundo o sa Asia, di ko kasi pinansin yun Pinagmamalaki ng mga Davaoenyo, lalo na kanilang mga vloggers, mga influencers, mga uto-uto nilang followers na second safest city ang Davao. Wow. Di ang galing, palakpakan. Safe naman pala
Pero nasaan yung mayor nyo nung binaha? May nakita pa nga ako, tinangay nung alon yung mama. Pero nandun sila sa Tacloban. Oh, ganito, maisog kami. Pero yung bayan niya, tinakasan niya para mag-rally. Ayun, binabaha. O, nasaan yung 51 billion? Ano ngayon ang nangyaring balita? O, ayan, sa PTV News. Salamat po sa mga kapwa natin vlogger influencer na nandun sa ating group chat. Kay Mami Peng. O, nadalwa kami ni Mami Peng nag-group chat. Davao City Police Director. 19. Chief Sack. O, di ba kapapalit lang nito? Ha? Piruin mo yan. Davao City Police Director. At 19 na chief. Tinanggal. Tinanggal sa pwesto, tinanggal sa pagkapulis. Diba? Baka banggitin natin yung sinabi ni great actor Eddie Garcia. Sumalangit na ang kaluluwa. Hindi ka na magiging pulis. The Director of Davao City Police Office, DCPO, pinalitan to Diba si Bad Ang ba yun yung nilagay dyan ni Baste, tapos tinanggal ni Relief. Tapos tinanggal na naman. And at least 19 police office station commanders were relieved from their posts over prevailing cases of rape and killing in the area. Uy, wag kayong ganyan. Walang ganyanan. Di ba sabi na second safest city? Sa Southeast Asia ba yan? Davao City, second safest city. Pero bakit tinanggal yung 20? 19 na police station commanders at isang Davao City Police Office. Yung director, DCPO. Bakit tinanggal? Yung ibang balita, tinignan ko sa GMA, ayaw sabihin kung ano daw dahilan. Yung sa Philstar, ganun din. Ayaw sabihin. Pero sa PTV News, ano sinabi? Over prevailing, paulit-ulit na kaso ng rape at killings in the area. Ayun po ang sabi dyan ng PNP Regional Office 11. Nasaan yung second safest city? Hindi ba tulad yan lang ng survey? Gustong pagandahin ang imahe ng mga kandidato tulad ni Tamil Mel. Yun naman pala, litis yan litis. July 9 report ng PTV News. DCPO at 19 na office police station commanders. Di bali 20 lahat sila. Ni-relieve kasi sa paulit-ulit na kaso ng rape. Ay, marami palang rapist dyan sa Davao City. Kawawang mga kababaihan. Hindi ka ba naawa, Baste? Nasaan yung second safest city ninyo? And killing, rape na, patayan pa. Ito ang sabi ni PRO 11 spokesman, Police Major Catherine De La Rey. Isa rin. Ito rin yung nagsalita nung yung sa sabpina ni Kibolo, yung wara niya, said the mass relief order that went effective on Monday include over 20 other officers. The reassignment of officers, De La Rey explained, was part of their ongoing efforts to ensure the integrity of the local police force. Ba't nyo pa nirelieve? Ba't nyo pa din nalang tinanggal? Mga walang kwentang police. Hindi nyo na paulit-ulit na kaso ng rape at patayan, pero second safest city, ang Davao City. Wow! Sino sinungaling? Tapos magsasabi si Tamil Mil, huwag nyong isulat ang kasinungalingan. The reassignment of officers is a crucial part of our duty to ensure that our police force remains dynamic and responsive to the needs of the community. Leche! Nang uuto ka pa yan na nga tinanggal nyo na nga because of their incompetence to combat these prevailing cases of rape and killing. Tapos sasabihin nyo, ililipat nyo lang sila kasi crucial part of their duty to remain dynamic and responsive to the needs. Paano sila naging dynamic and responsive if these continuous cases of rape and killings happen in their watch? Dapat nga tegi na yung mga yan tanggal na sa trabaho ang mga yan Yung tegi po, tanggal na sa trabaho ang gusto kong tukuyin Kasi incompetent. Tapos ililipat nyo lang yung gagawin nila. Dun sa paglalagyan nyo sa kanila. The same thing. Incompetent. So therefore, incompetency runs in our police force? Ganon?
Iniikot nyo lang yung tao, nire-recycle nyo lang eh. Anong pinagkaiba nyo sa mga politikong mga incompetent? Wala. Kaya walang nangyayari sa bansa natin. Even the police officers are incompetent, imbeciles. O ano? I-recycle nyo lang, i-relieve nyo lang, i-retrain nyo. Andyan na yan eh. Maski na i-retrain nyo yan, hindi magbabago yan kasi of what? Nakasanayan na nila eh. Ika nga, ang tiwali ay tiwali. Diba? So sasabihin mo, remains dynamic and responsive. They cannot even respond properly. They did not even stop the cases of this rape and killings paulit-ulit. Tapos sasabihin, second safest city ang Davao City. So malalaman natin na ito pala na totoong nangyayari. So may tinatago. Dapat itong mga pulis na to, panagutin. Hindi yung ililipat nyo lang. Diba? I-reassign nyo lang. Ano sabi niya? The reassignment of officers. Tanggalin nyo. Para gawing example, no? Na pag ikaw ay hindi gumawa ng tama sa trabaho mo, naging incompetent ka because of what? Itong mangyari sa'yo, tanggal ka sa force. Para totoong ang inyong ahensya ay maging dynamic and responsive. Diba? Malinis ang lihanay ninyo. Kaso hindi, i-reassign lang. Inan yan. Ito pa sabi. This translate to 1 killing and 2 rapes per week for the 22 weeks. For 22 weeks? Diba? Covered by DCPO report. How many months ito? How many months? For 22 weeks. Ilan yan? Ilang buwan? Almost 6 months? Half a year? Meron kang 1 killing and 2 rapes per week? So sa loob ng isang buwan, meron kang 4 na killing and 8 na nire-rape na kababaihan? Hindi nyo mapigilan yan? Huwag nyo sabihin okay lang yan. Hindi po okay yan. According to the PRO, 11 chief, some police officials kept 2 bladders, one of which was sanitized as not to reflect the real situation. O tingnan nyo. Tapos, i-reassign nyo lang. Anyway na whitewash yung kaso, yung blatter. Sabi niya, one of which was sanitized as not to reflect the real situation in a particular area. So, di ba? Manang-mana lang kay Digong. Whitewashing. Tapos, i-reassign nyo. Ginawa na nila yung kalokohan, no? Ba't hindi nyo imbestigahan? Tapos, tanggalin nyo na. Suspendiduhin nyo na. Huwag nyo nang i-resign. Mas pambihira, Yan tayo Sana naman si PNP Chief Marbil. PNP Chief, tanggalin mo na. Kasi nabahira na ng dungis yung mga gawain nila na pagiging pulis. Pero mo yung sanitize, meaning whitewashing. Wag na yung ganyan ha, ganito na lang. Diba? Kakahiya. Ay, maskin. Diyos mio. Kaya hindi tayo tuminutin Paano? Nire-recycle nyo lang. Even the politicians, recycle. Mga incompetent, recycle. Family business na. Ang gagawin sa Kongreso, di ba? Lower and upper house. Ginagawa na lang nilang negosyo. Tingnan nyo nangyari dyan, Sa pamilya Binay at Cayetano, nag-aaway. Di ba? Dati, jurisdiction dyan sa mga embo, napunta sa Taguig. Away sila. Hanggang sa Senado. Walang mga decorum, mga bastos. Kala mo, walang mga pinag-aralan. Di ba? Nakakahiya. Dahil lang sa patuloy na paghawak sa power. Nahawakan na nila, sabi ko sa inyo kanina, nahawakan na nila, naramdaman na nila, natamasan na nila ang kapangyarihan. So, hindi nila i-relinquish yan hanggang sa mamatay sila. Doon lang nila siguro i-relinquish yung power na yan. Pero ipapasa sa saling lahi nila. Ganun pa rin all over, wala. Wala makit ng pagbabago kasi bakit? Bigyan mo lang ng ayuda na 500 pesos yung mga constituents niya, okay na, iboboto ka ulit Di ba? Kasi we are enabling them, kasalanan na rin ng mga butante. Mabigyan lang ng 500 pesos, okay na. Tingnan na yan. Kakahiya. Tingnan nyo yung police force natin. Di ba? I-reassign. Tanggalin ninyo. Incompetent na sila Wala na yan. Maski na i-retrain mo yan. Ma-retrain, okay yan ng after how many weeks. After that, ayun na, balik na naman. Pag walang nakatingin, hindi na okay na. Ganun lang yan. Takpanan lang yan. Di po ba? Ito po, mga kababayan.
Kay Marcoleta, pumunta tayo kasi may insinuation po siya mga kababayan tungkol dito sa gagamitin ng COMELEC na election machine, yung Miro. Kasi may i-expose si Marcoleta mo ang nag-iingay. Hindi naman siguro tatakbong senador to kasi talo na naman to eh. Sayang ang galing nito pero nakadikit kay Duterte to. No? Sabi dito sa GMA News, Miro, yung Korean to eh. Contract question. Wala na po yung Smartmatic. No? Hindi pa nga nagagamit, kine-question na yung kontrata. No? Marcoleta claims offshore accounts linked to poll executive receive 1 billion pesos. COMELEC deny. So ayun po yung accusation ni Marcoleta na meron daw pong offshore account ang isang poll executive na taga COMELEC na nakakuha ng 1 billion pesos. Parang suhol siguro to para makuha ng Miro yung kontrata at silang mag-provide ng makina sa darating na election sa 2025. Sabi naman ng COMELEC, hindi totoo yan. Ayan ha. A lawmaker has questioned the Commission on Election awarding of the 18 billion pesos automated election contract to a joint venture including Korean firm Miro. Amid the alleged existence of 49 offshore bank accounts which receive money from South Korean banks. Ayan, 49 offshore bank accounts daw. Suhol, no? Ito ang sabi ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, no? Alleged that the COMELEC decisions during the bidding process up to the awarding of the contract to Miro firm coincided with deposits made to the offshore accounts that he said are apparently linked to a COMELEC official. So yung hanggang daw doon sa bidding and awarding, saktong pumasok yung pera doon sa offshore accounts. Biruin niyo yan, 49. Dami, no? Kasi dito, no? Kung meron kang $1 million, wag mo nang ilagak yan sa isang bangko lang. Kasi pag yung bangko nagsara, nag-bankrupt, yung 1 million mo, insured lang yan ng bangko ng 100,000. Yun lang ang makukuha mo. Hindi mo na makuha yung the rest. Yun po yung federally insured, FDIC. Kaya nga ang sabi dito, kumausap ako ng bank teller dito sa bangko ko. Sabi ko, just in case I won the lottery. Just in case lang. I won $1 million. What do you suggest? What I'm gonna, should I deposit that all of that money on my account here? Sabi niya, no. You have to, yung iba't ibang bangko kasi if the bank closes, you will lose 90% of your money. Kung 1 million yung nilagay mo, 10% lang makuha mo kasi ayun ang FDIC insured. Sabi ng federal government yan. Federal Deposit Insured. Kaya sabi niya, ikalat mo. Kaya di ba 49 bank accounts. O yun, baka nga naman tagi isang 100,000 lang o 200,000, pwede na. Anong sabi? 1 billion. How many thousands of dollars or millions of dollars ang 1 billion, ay Chang? Ilan? 20 million dollars. May 20 million ka. Hindi mo naman pwedeng ilagay yung 1 million nga, sabi ko, sa isang bangko lang. Kaya nga 49 eh. Di ba? Ang tibay nito mga kababayan. These milestones, as Marcoleta dubbed them, include the disqualification of Smartmatic in the bidding process to COMELEC and Bank, despite the advice of its legal department. Quote, are we assured of the integrity of our elections here? Nagtatanong siya. Is this worth 18 billion pesos? This is a pressing issue. This is a valid question. Ayun, nagtatanong lang naman siya. Maa-assure ba natin yung integrity ng ating election? Ang halaga ba niyan ay talagang worth ang 18 billion? Ayan. The COMELEC should not keep silent. They should come clean. They are indications that this can be linked to COMELEC official based on what we have gathered so far. Meron daw siyang bubwit. Ayan. Marcoleta did not mention the COMELEC official allegedly linked to the offshore accounts. Marcoleta, who said the 49 offshore bank accounts received as much as 1 billion pesos, then said the COMELEC should take it step further by waiving bank secrecy to put suspicions to rest. Are the COMELEC officials willing to issue a waiver so that this representation and my team can verify this faster?
we are continuing the verification of these 49 accounts. O, ayon. Ay, mukhang nag-iimbestiga na si Marcoleta. Baka naman kasi, tanong lang. Baka naman hindi nyo pinartihan. Kaya, kaya nagagalit. O, ngayon, sumagot ang COMELEC. Sabi niya, kailangan sumagot ang COMELEC dito. Ha? Magbigay ng paliwanag, maggawa sila ng waiver na ma-open itong mga bank accounts na ito na 49. Anong sabi ni COMELEC Chairman George Garcia? Garcia denies allegations. So, yun, sumagot siya. Garcia said, he is the official. Yun ang sinasabi niya. Ako po yung official na tinutukoy ni Marcoleta, but denied the accusations hurled against him. Kasi ikaw, Marcoleta, ang dami mo pang katulad ka lang ng mga Duterte, ang dami yung mga blind item para kayong sila Manang Christie saka si Manong Boy Abunday. Hindi naman kayo mga entertainer, di ba? Politiko kayo. Ba't di kayo makapagbigay ng pangalan? Nag-iimbestiga na rin naman pala kayo. O ayan, sinagot ka na ni Garcia, gago. Sabi niya, ako po yan. Sabi niya, yung sinasabi ni Marcoleta. Masaya ka na. Umamin na tong si Garcia, pero sabi niya, hindi po akin yan. Wala pong ganon. He also junked allegations that he owned foreign bank accounts as well as properties abroad. Quote, huwag ninyo na po isipong kung sinong official na binabanggit dahil baka maghinala kayo. Ako po ang nire-repair doon. Ayan matapang na sinabi, Marcoleta, ikaw wala kang bayag na pangalanan kung sino yun Dami nyo pang alam sinabi na ni Garcia, walang patumpik-tumpik. Inamin, matapang. Wala po akong kahit anong foreign account o kahit anong bahay o property o lupa sa kahit anong foreign lands. Ang lahat ng akin, kung meron man, nandito sa Pilipinas sapagkat hindi naman ako umalis ng ating bansa. Ayan, Marcoleta, baka hindi naman ikaw yan. Garcia, baka yung ibang mga taga-COMELEC. Ha? Garcia also sent a letter to the NBI asking the agency to investigate the accusations. He said he issued a waiver on the alleged bank accounts. Ayan. Walang tinatago. Nag-issue na ng bank waiver. Marcoleta, baka na naman di si Garcia yan. Baka sasabihin ni Marcoleta, hindi naman ikaw yun sino? Ngayon, ang bola, ibalik kay Marcoleta. Sino? Kung hindi si Garcia yan, sino? Ito, pumayag na siya, Sinabi niya sa NBI, imbestigahan ninyo at ito ang waiver ng bank account ko. Tingnan ninyo. Hindi nga siya daw umalis ng bansa. Lahat ng property niya sa Pilipinas. Ayan, open na. Ngayon, Marcoleta, balik natin ng bola sa'yo. Can you name that COMELEC official? Kung hindi si Garcia yan? Do you have the balls? Alam po namin sino ang nasa likod ng lahat ng yan. Huwag po sana nila akong pigilan na sabihin din ang mga nalalaman ko. Huwag nila akong i-compel na sabihin ang nalalaman ko. Huwag po sana natin siraan ang prida ng eleksyon. Sabihin mo na, Garcia, para matigil na. Pare-pareho naman kayong mga duwag yata. Diba? Hindi kayo makapag-name names. Puro na lang kayo insinuation. Ha? Grabe naman kayo. Ang tindi nyo naman Magbigay na kayo ng mga pangalan para malaman ng taong bayan. Puro kayo chismis Tapos pag nasukol na kayo, wala na, papatay nyo na usok. Pag ganyan, sabi mo naman pala Marcoleta nakapag-imbestiga kayo. Nakapag-imbestiga na. Nag-iimbestiga pa kayo. Bakit doon sa simula? Bini mo na sabihin ka agad. Sino yung nalaman ninyo? Ngayon, binasag ka ni Garcia. Sino yan? Kasi sabi niya, hindi naman si Garcia yun sino nga? Diba? Ngayon, ikaw Garcia, kung meron kang balls, ilabas mo na rin yung nalalaman mo para matigil na yan. Baka naman tuwang-tuwa ka na pag-uusapan ng COMELEC. Diba? Ang ina naman, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.